Topic on illegal pogo. Finally. So, bago ang, we have our resource persons na inimbita natin ngayon ay si former Banban Mayor Alice Go at saka si Mayor of Suwal, Pangasinan, Mayor Kalugay, and Miss Ronaldine Baterna, Miss Cassandra Ong. Mayor Go, meron ka bang abogadong kasama? Your Honor, meron po. Pwede, where is the mayor of, where is the lawyer of Miss Alice Go? Can you please enter your appearance before this committee? Good afternoon, Your Honors. Attorney Stephen David, respectfully appearing as counsel for Alice Go, Your Honors. Thank you. Thank you. Attorney Stephen David. Attorney Stephen David, right? Okay. Si Miss Ronaldine Baterna, do you have a lawyer with you? Yes po, Mr. Chair. Siya ba yung dati mong lawyer na kasama rito? Iba na po, Mr. Chair. Aba, iba-iba lawyer mo So, may I ask you to please, what's the lawyer of Ronaldine Baterna? Can you please enter your appearance before the committee? Mr. Chair, good morning. I'm Attorney Romar Cambri, respectfully appearing for Ronaldine Baterna. Attorney Romar Cambri. Cambria. Cambri. Camry. Yes. Attorney Camry. Yes. Okay, thank you. Si Miss Cassandra Ong, do you have a lawyer with you? Can we ask your lawyer to please enter your appearance before the committee? Good morning, Your Honor. Attorney Rafael Andrade, respectfully appearing as counsel for Ms. Cassandra Leong. Okay, salamat. What about si Mayor Kalugay? Meron ka bang abogado kasama? Meron po, Mr. Chair. Can we ask your lawyer to please enter your appearance before this committee? Good afternoon, Your Honor. I'm Attorney Gerald M. Velasco, respectfully entering appearance as counsel for Mayor Rizaldo Calugay. Okay, maraming salamat po. Let me remind the councils of our resource persons that your role in this committee hearing is limited only to advising your clients with their legal rights, okay? Hindi ho kayo pwedeng mag-coach. Kung meron po silang sagot, pabayaan niyo po sila sumagot. And the members would appreciate if our resource persons will cooperate with this committee. So, we have a list of interpellators, no? But bago yan, tanungin ko muna si Miss Cassandra Ong. Miss Cassandra Ong, kamusta ka na? Kamusta na ang iyong health? Good afternoon po, Mr. Chair. Okay lang po. Okay ka na? Yes po, yung Mr. blood Chair. pressure mo, hindi na bumababa? May maintenance naman po. Okay, sige. Kasi yung huli na hearing natin ay medyo nagkaroon kayata ng hypertension, di ba? Kaya hindi tayo natuloy doon sa pagtatanong, no? Kung naalala mo lang na yung huling nandito ka, tinanong kita, no? Kung saan ka nag-aral. Yun ulit ang tanong ko sa iyo ngayon. No? Saan ka nag-aral? Sa Pilipinas po. Sa Pilipinas. Opo. Anong school? Chinese school po. Chinese school? Opo. Saan? Sa Binondo. Sa Binondo? Binondo Chinese School. Anong pangalan ng Chinese school? Manila Patriotic. Yung last po ba? Ba't marami ka bang pinasukang eskwelahan? Sa elementary muna. Sige, sa elementary. Saan ka nag-aral? Elementary. Pinakalas ko po is Manila Patriotic School po. Manila Patriotic School sa Binondo. Yes po. Hindi kasi ako familiar dun sa
sa school na yon. So, maybe Comsec, can we ask yung registration ng Manila Patriotic School na yon? Elementary, doon ka rin ba nag-aral? Elementary lang po yung inaral ko. So high school, hindi ka na tumuloy. Hindi po. Nag-aral ka na sa China. Hindi po. Hindi ka ba nag-aral sa China? Hindi ka. So, dito ka lang sa Pilipinas, elementary lang. Hanggang anong grade? Grade 6? Grade 6? Hindi po yata natapos eh. Grade 5. So, meron akong picture dito. Nakatoga ka ng graduation. Ito, mukhang high school graduation yata to o college. Can we ask the page to please show this to Miss Casiong? Anong school to? Public school po yan, ALS po. Pero po, hindi po yan natapos. Bali, parang pumunta lang ako ng ilang beses. Pero yung ALS, di ba, high school yan? Di ba yung pang high school yung ALS? Diba? Parang, Alternative Learning System, di ba? So, meron kang, nakarehistro ka, no, sa DepEd na nag-avail ka ng ALS. hindi ko po sure, Hindi. Mr. Chair. Kasi, paano ka naka-enroll sa ALS kung hindi ka, kasi pag nag-enroll ka, syempre, mariregister yung pangalan mo ron, di ba? Di ba? Opo. Ganda Mr. Chair. nga ng picture mo rito, graduate ka, oh. Sabi ni Ronaldin Baterna, di ba? Sa sa Manila ito. Hindi ba ikaw nagsabi noon? Nakala ko si Ronaldin eh. So di ba? High school graduation picture niyo to. So, Sa ALS po yan, Mr. Chair. Tapos, nakipicture lang po ako dyan. kasi uniform yata ito ng Chiang Kai-shek. Hindi ba? Hindi ka ba sa Chiang Kai-shek? Chiang Kai-shek Award. Meron ka pang award dito eh. Merong... So, ito, bakit ka may ganitong picture? Ayan, how do we show this? Ayan. Comsec, di po ba pwede lagay yan sa... Pakita nga kaya. Mr. Chair, in the spirit of generosity, maybe we can share the picture in our LED screens on both sides. Sige, pakiya nga. Secretariat, nga. Please. So, sige, habang inaano natin yan, nagpa-picture ka lang ng toga. Pakisoli daw yung cellphone ni Congressman Fernandez pagkatapos. Baka may mga picture niya, may tinatago kasi siya dyan. Okay. Mr. Chair, I would like to... Mr. Chairman, I refuse to surrender my cellphone. Okay. Because there are a lot of pictures in here that might incriminate myself. Okay, I perfectly understand your situation, Congressman Fernandez. So, And if the resource persons have manifested that this toga that she was using was used not really as a manifestation of her being a graduate of that school, then we tend to believe her. Okay. Believe her. so, No more taking this picture and be put in that monitor. Mr. Chair, okay. Yes, Congressman Ako. nung una po, may mga impormasyon si Honorable Fernandez na hindi ko alam eh. Ngayon, ito na naman. May kung si Madam Cassie ang nagpadala sa kanya ng picture na yan. Kasi ikaw ba nagpadala ng picture na yun kay Congressman Fernandez? Hindi po, Mr. Chair. Sige. So, gaya ng tanong ko kanina, nasagot mo naman, sabi mo naman ay elementary, no? Pero yung picture na yan pang high school, nagpa-picture ka lang, di ba? Okay. Saan mo ginamit yung picture na yan? Na naka-toga ka?
Wala lang, para lang meron ka lang profile pic. Bali po, I think graduation po ng ALS noon. Tapos pumunta lang po ako. Tapos sakto may ano lang. So sumali ka lang sa picture. Opo. Oo. Tapos Pero hindi mo natapos yung ALS mo. pumasok lang ako. 2 beses, 3 beses kasi gusto ko lang po i-try. Natatandaan mo yung pangalan ng teacher na napasukan mo. Hindi Ma'am, Ma'am Daisy? Daisy. Opo. So wala ka ring teacher na Rubilin na pangalan? Wala, no? Sige. Okay, sige. Before we proceed, let me acknowledge the presence of Congresswoman Glona Labad-Labad, Congressman Wilter Palma, and of course, Congressman Janice Alimbangon. Welcome to the committee hearing. So, the next to interpolate in the list, for those of you who have not signified their intention to propound question to our resource persons, please ask the committee secretary so that you will be listed in the list. So ang unang magtatanong ay ang ating Congresswoman Jinky Luistro. You are recognized. Thank you, Mr. Chair. I wish to address my questions to Alice Goo. Ma'am, pwede po bang malaman yung totoong pangalan ninyo? Your Honor, ang pangalan ko po Alice Lialgo. Alice Lial Goo. Would it be okay with you kung tawagin kitang Alice? Yes po, Your Honor. Alice, before ka na naging mayor ng Banban, gaano katagal ka nang nakatira sa Bamban? Your Honor, hindi ko po maalala yung exact years, pero matagal na po ako sa Bamban. Can you at least give me an approximate length of years? More than 10 years ba o more than 20 years? More than 20 years po. More than 20 years. And you will agree with me that 20 years stay in Bamban is really long enough. Diba? And I would assume also na imbibe mo na ang kultura, ang pamumuhay, at maging ang ugali ng mga taong nakatira sa Bamban. Tama ba ako? Can you please enlighten us? Ano ang kabuhayan doon sa Bamban 20 years ago? Your Honor, nakatira po ako sa Bamban, pero as what I mentioned din po sa Senate before, nasa loob lang po kami ng farm ng piggery, hindi po kami masyado lumalabas, pero as what I understand naman po sa municipality po ng Bamban ay farming po. Farming is the main industry in Bamban. Ma'am, if I'm not mistaken po, farming and quarry. Farming and quarry. Alin ang mas lamang? Yung bang farming or yung quarry? Your Honor, tingin ko po farming. And Marami pong farmers. mas marami ang farmers kesa sa mga quarry workers. Tama ba? Yes po, ma'am. That was 20 years ago. Now let's move a little forward. 10 years ago, kumusta ang buhay sa Bamban? I believe 10 years ago, ganun pa rin po, Your Ganun Honor. pa rin. Opo. So would you agree with me if I would say, kung anong buhay ng mga taga-Bamban 20 years ago, ganun pa rin ang buhay nila 10 years ago? Yes po, Your Honor. How about before you became a mayor? Anong kabuhayan sa Bamban? Ang kabuhayan po sa Bamban, maliban po doon sa na-mention ko po na farmer, ay meron din po ibang nagtatrabaho po sa Clark as workers po. And would you say na ang buhay sa Bamban for the length of 20 years, madali ba o mahirap para sa mga mamamayan ng Bamban? What do you think? From the point of view of an ordinary resident of Bamban, bago ka naging mayor, how do you appreciate the life in Bamban? Madali ba? Masagana ba? Mahirap ba? I believe, Your Honor, hindi po madali para sa kanila at tingin ko rin po marami pa rin po yung mahihirap. So, you will agree with me if I would say,
mahirap ang buhay sa Bamban? Your Honor, tingin ko po hindi naman po lahat, pero for sure po meron po. Alin ang mas lamang, ang mahirap o ang mayaman? Your Honor, mas lamang po ang mahirap. Mas lamang ang mahirap. And soon enough, Mayor, tumakbo ka bilang mayor, di ba? Tama bang isipin na because of your observation na mahirap ang buhay sa Bamban, na antig ang kalooban mo, naawa ka sa mga tao, nangarap ka para sa kanila ng kaginhawahan? Tama ba yun, Mayor? Your Honor, that's one of the reason din po. So you confirm na ang dahilan kung bakit tumakbo kang mayor, gusto mong paunlarin ang mga tao sa Bamban. Your Honor, that's one of the reason po, opo. May I know, Mayor, nung na-elect po ba kayo, ano pong type of municipality ang Bamban as to income classification? Your Honor, second-class municipality po. Second-class municipality. And if you still remember, magkano ho ba ang kita ng LGU ng Bamban being a second-class municipality? Your Honor, I have no figure po and hindi ko po maalala po yung data po. But nevertheless, Ma'am Alice, you recognize the fact na iba kung hindi ka mayor, iba kung mayor ka, kung ang pag-uusapan natin ay ang pangarap mong mapaunlad ang Bamban. Tama ba yun? Opo. And the reason kung bakit ka tumakbong mayor, gusto mong paunlarin ang Bamban because you believe na pag naging mayor ka, marami kang pwedeng gawin sa Bamban. Tama ba? Opo, Your Honor. And one of these things that you can do in Bamban, you can invite and welcome investors. And naniniwala ka rin na itong mga investors na ito, itong mga business establishments na ito ang magpapayaman sa Bamban at ito ang magpapaalwan ng buhay ng mamamayan ng Bamban. Tama ba? Ang belief ko po ay pag nakapag-invite po ng more investors po sa bayan po namin, mabibigyan po ng mas maraming work opportunity po sa mga constituents po namin. And let us move forward, Ma'am Alice, 2022. Tumakbo ka na at umupo ka na bilang mayor. Of course, you confirm that because that is a common knowledge, no? I'll be showing some pictures, ma'am, ha? I hope you please enlighten us kung sino itong larawan na ipapakita ko sa iyo. I am referring to the picture on the right of the monitor. Opo. Alice Leal Goo, Bamban. Opo. Kayo po ba ito? Yes, Your Honor. And can you please enlighten us, ano po ba ang nakasulat dito sa poster na ito? Your Honor, ang alam ko po dyan, yan po ay isang newspaper po na from the, I think, Chinese community na kinakongratulate po nila. Yung daddy ko po. Yung dad ko po kasi isang Chinese. And why are they congratulating your dad who is also a Chinese? Sila po yung, since Chinese, tingin ko po since Chinese po sila at nag-congratulate po sila through Chinese newspaper. I consulted some people who know how to read these Chinese characters. And according to them, the exact translation of these characters goes like this. Congratulations to the first Chinese mayor, Alice Leal Goo of Bamban. Ma'am, wala pong gano'n nakalagay. Okay. Can we proceed to the next picture? Can you please enlighten us who is in this picture? Ma'am, for that question po, I think I cannot answer. I invoke my right against self-incrimination since may pending case po sa akin about the citizenship. About the citizenship. But would you agree with me if I would say, kamukha mo yung nasa picture?
Ma'am, I will not confirm po. Let us proceed to the third picture. The third picture is your passport from the Republic of China. Do you confirm this? Ma'am, I'm not confirming it. I have 8 pending cases on the court. I invoke my right against self-incrimination po, ma'am. Sorry po. Nonetheless, Mr. Chair, I wish to manifest that the third picture is the picture of the passport of Alice Goo, issued by Chinese government, where the name of her mother, Lin Wenyi, is indicated, and she is described as the dependent of a holder of special investor resident visa. The mother is even described as from Fujian province. And I wish to go back to the first picture. Miss Alice Goo was described also as from Fujian province. And I understand that Miss Alice Goo acknowledged only the first slide and refused to identify the second and the third slide. Nonetheless, Mr. Chair, I wish to manifest that these documents are evidence to show that indeed the nationality of Ms. Goo is Chinese. Nonetheless, Mr. Chair, in order to realize her intention, run to a public position, bring growth and prosperity to the municipality of Bamban, including the people who lives thereat, Ms. Alice Goo allowed, if not she's the one who purposely caused the same, the late registration of his birth, and even the application of her Philippine passport. I understand, Mr. Chair, that the right to run to a public office is a right which is exclusive to Filipino citizens. And I wish to manifest as well that this should be dealt with by law, because this is something which open the country to issues of national security and interest, Mr. Chair. If I may proceed, Mr. Chair. Bilang mayor, Ma'am Alice, in line with your vision, paunlarin ang Bamban, bigyan ng kaunlaran ang taga-Bamban, ano po ba ang mga kumpanya na dumating sa Bamban during your time as mayor of Bamban? During my time po, dumating po ang Jollibee, dumating din po ang McDonald's, dumating din po si RCS po na isang supermarket chain, and supposedly may mga darating pa mga factories and restaurants po, ma'am. And would you confirm that it was also during your time nung dumating ang Baofu? No po, ma'am. You don't? Ang Baofu po is na 2022 po, ma'am. But the business permit signed by you shows the date October 25, 2022. Ma'am, I think may previous po na mayor's permit. Nag-start po Let yan me rephrase my 2000. question. Therefore, it was during your time nung na-renew ang business permit ng Baofu. Do you agree to that? And sorry, Your Honor, anong year po? 2022, October 25. October 20. I think po, opo. You are the mayor already. As a matter of fact, if the secretariat can show the business permit of Baofu was signed by Miss Alice Goo in her capacity as mayor. And would you confirm as well na yung Zunyu One Tech dumating din at naisuhan ng business permit during your time?
Your Honor, I issued the mayor's permit for Zunyu 1 because meron po silang PACCOR license po na pinakita po sa amin. May we direct the resource speaker, Mr. Chair, to limit her answer to the question. The question, Ms. Alice Goo, is pinatutotohanan mo ba na sa panahon mo bilang mayor, June 27, 2023, na-create ang Zunyu 1 at na-issue ang business permit? Your Honor, I issued the permit for Zunyu 1 with the attachment of PACCOR license po nila. But you confirmed that you issued the business permit. I issued the business permit with the attachment po ng PACCOR license po nila. Thank you. Thank you. How about Hongsheng Corporation? When was this established? Your Honor, for Hongsheng, I'm not sure with the exact date po. And you will agree with me also that during the Senate hearing, etong tatlong kumpanyang ito, whenever you are being interpellated, palaging nababanggit. Yes po. Tama ba? Yes po. Can you enlighten us? Ano po ba ang naging koneksyon, partisipasyon nyo dito sa tatlong kumpanyang ito kung bakit parating nababanggit ang mga kumpanya na to? Your Honor, I think 2018 or earlier, hindi lang po talaga ako sure sa exact year, the land of the Baofu belongs to me. And I sold... What year is that, Miss Alice? Your Honor, 2018 or 19. 2018. You are the owner of the land of Baofu. Of the land. 2018. Yeah, 18 or 19. You are not yet the mayor. I'm not yet a mayor. Okay. In 2021, I divest the entire property to the corporation po. And can you please cite the exact date when you divested yourself of your interest in Baofu? 2021, September 21, 2021. I believe so po, ma'am. And that is 7 days before you filed your certificate of candidacy for mayor of Bamban. Okay. What therefore is the significance of your ownership of this land with respect to Baofu, Hongsheng, and Sunyuan? Ano pong kahalagahan ng pag-aari nyo? Your Honor, after year 2021, I owned the land before year 2021. After year 2021, wala na po ako pag-aari. Hongsheng, I don't belong. Zunyu 1, I don't belong din po. What therefore is the connection of Baofu with Hongsheng? Baofu and Hongsheng, as what I understand, Baofu is the property owner and Hongsheng is the licensee po. How about Baofu and Zunyuan? Baofu and Zunyuan, I think, if I'm not mistaken, the documents they showed us is Zunyuan leased the partial, I think 3 floors of Baofu. I think we have the contract of it. In other words, Ms. Alice, even the buildings which are erected on the lands are owned by Baofu? Tama ba yun? Your Honor, I think I'm not the right person to answer, but as what I understand po from the documents we get from Zunyu 1 before, yes po. You mentioned earlier sometime in 2018 to 2019, ikaw ang may-ari ng lupa. Yes, ma'am. Then sometime thereafter, nilipat mo sa Baofu. We form a company. Ang pinaka-share ko is the property. Ang usapan po namin... What is the name of the company? Baofu. Baofu. Yeah. And when the initial plan was housing. However, nung ang usapan ay maglalabas na ako ng in cash, initial agreement was only the property, ang pinaka-share ko. And nung usapan ay maglalabas na ako ng pera, hindi na po ako pumayag, I divested already. And after that po, hindi ko na po alam.
Matagal ka ng negosyante, Alice, tama ba? Your Honor, yes po. And I wish to share the list of the companies owned by Goo family. Secretariat, please. As a matter of fact, based on my research, your family own 11 out of 12 listed companies, no? The significant observation, Miss Alice, ang may-ari ng 11, lahat family members. And I would assume na mas komportable ka na ang kanegosyo mo ay family member. Tama ba yon? Your Honor, yung nakita ko po sa harapan ko po, hindi po lahat sa akin. And then, or sa But your akin. name is listed. Yeah, yung isa po dyan ay yung 1, 2, 3. Yung iba po dyan ay hindi po nag-operate. Hindi po natuloy yung mismong company. Nevertheless, would you confirm that majority of these companies, your name is listed as one of the owners? Yes, Your Honor. And the names of your family members are likewise listed as one of the owners. Do you confirm? Yes, Your Honor. In other words, Miss Alice, sa usapang negosyo, naniniwala ka na dapat ang kasama sa negosyo kilala mo? Yes, Your Honor. Naniniwala ka din na dapat ang kasama sa negosyo pinagtitiwalaan mo? Yes, Your Honor. At bago magkaroon ng tiwala, dapat kilala muna. Tama? Yes, Your Honor. And you will refuse to join any business dealings or business venture kung hindi mo kilala ang mga taong kasama mo. Tama ba? Yes, Your Honor. As a matter of fact, very significant itong list of companies na to. Ayaw mo nang hindi mo kilala because most of the incorporators are family members. Do you agree? Hindi naman po sa ayaw ko. Most, at least. Okay. Most. Di ba? Ang maliwanag, Alice, hindi ka sasama sa negosyo kung hindi mo kilala at hindi ka nagtitiwala sa taong kasama mo. Yes po. Correct. Now, I wish to invite your attention to the Articles of Incorporation of Baofu. Secretariat, kindly flash. Nakikilala mo ba itong dokumentong ito? Yes po, Your Honor. This is the Articles of Incorporation of Baofu, Yes, correct? Yes po. How about the signature across your name? Do you acknowledge that that belongs to you? Yes po. Yes. Do you know Bao Ying Lin? Your Honor, I think for the Baofu, I invoke my right against self-incrimination because I have pending case po with DOJ human trafficking po. Pero kanina lang ang sabi mo, Miss Alice, you will not join any business venture unless kilala mo at pinagtitiwalaan mo ang mga tao na fellow incorporators mo. Tama? Do you still confirm that? I confirm that, Your Honor, and That is enough, Miss Alice. yes, and- Now let us proceed to the next incorporator. Please flash the Articles of Incorporation, please. Do you know Ru Jin Zhang? I invoke my right against self-incrimination po, Your Honor. But again, I have wish pending to case po. remind you, Miss Alice, of your earlier statement. Ang sabi mo, hindi ka sasama sa isang negosyo kung hindi mo kilala at pinagtitiwalaan ang mga fellow incorporators mo. Your Honor, since may pending case po, I understand. Opo. Now let us proceed to the third incorporator, Zhang Wang. Do you know him? I invoke my right po ulit, Your Honor. For the information of the committee, Mr. Chair, ito pong si Bao Ying Lin, fellow incorporator ni Alice Goo, sa Baofu Corporation is convicted of 3 billion Singaporean dollar money laundering. And this after she made the statement na hindi siya sasama sa isang negosyo kung hindi niya kilala at pinagtitiwalaan ang mga kasama niya. With respect to Ru Jin Zhang, Mr. Chair, he is likewise convicted of 3 billion Singaporean dollar money laundering. Again, this is after her statement na hindi siya sasama sa isang negosyo
kung hindi niya kilala at pinagtitiwalaan ang kasama niya. The third incorporator, Jiang Wang, Mr. Chair, used to be with Hongsheng Corporation, whom after the 2023 raid was charged of the crime of cyber crimes. Again, this is after the statement of Miss Alice Goo na hindi siya sasama sa isang hanap buhay kung hindi niya kilala at pinagtitiwalaan ang mga taong kasama niya. I wish to manifest, Mr. Chair, that this representation humbly submit that Miss Alice Goo purposely ran for public office in spite of her knowledge that she is not qualified, she being a Chinese national, to be able to welcome business establishments which she believes will bring growth and prosperity to the people of Banban, and these business establishments includes Hongsheng, a POGO operator, and Yun Zuwan, also a POGO operator. As a matter of fact, Mr. Chair, dito po sa location ng dalawang company na to, which lease the property of Baofu, with whom Ms. Alice transferred her land in exchange of shareholdings sometime in 2021, while maintaining control of the same after the same date. Dito po nahuli ang maraming Chinese nationals who are now charged of the cases of money laundering and even qualified human trafficking, Mr. Chair. Your Honor, if I may, just a short interjection. Para lang matanong ko lang si Miss Alice Go. Yung bang mga nabanggit na mga pangalan ni Congresswoman Luistro, si Jiang Wang, si Rujin Zhang, at saka si Bai Yonglin, did you say nakakilala mo sila? Mr. Chair, ang kakilala ko po dyan talaga si Wang Ziyang. Si Wang Ziyang. So is this the same Wang Ziyang na nabanggit ni Congresswoman Luistro na na-convict sa money laundering? As a cybercrime? Siya ba yun? Mr. Chair, hindi ko po alam na nakasuhan po siya ng cybercrime. Okay. So, ito ba sila ay galing sa isang probinsya sa China? Mr. Chair, nakilala ko po si Wang Ziyang sa Clark. Sa Clark? Opo. But you know na mga galing sila sa China. Yung dalawa po hindi ko po kilala. Okay, sige. Thank you. You may proceed, Congresswoman Luistro. There are speculations, Miss Alice, na itong Hongsheng, ang Baofu, Zunyuan, and you are one and the same. Okay. Do you agree? Totally not agree. Totally not. Listen to this. September 16, 2020, you signed the application in the Sangguniang Bayan of Bamban in behalf of Hongsheng, applying for franchise, license, and permit. Your Honor, I did not sign any documents po. You did not I sign. did not sign. However, nakalagay po yung pangalan ko po dyan as representative, but I did not sign any documents po. Would you know kung sino ang naglagay ng pangalan mo? Your Honor, I have no idea. You have no idea. Next, Miss Alice, February 11, 2021, you executed a lease. Perhaps this is over the property of Baofu with Hongsheng, and during that time, Hongsheng is represented by Telma Laranan. Do you confirm this? Your Honor, regarding Baofu, I invoked my right against self-incrimination po. Third, Miss Alice, early 2023, Hongsheng was raided because of cybercrime. And one of your fellow incorporators in Baofu, which kanina sabi mo, doon mo transfer yung lupa mo sa Bamban. One of your fellow incorporators, Zhang Wang,
nakasuhan ng cybercrime. Do you confirm this? Your Honor, hindi ko kinoconfirm. I have no idea nakasuhan po siya ng cyber. And after ma-raid itong Hongsheng, Sunyuan Technology applied for a business permit on the same address, on the same location. You were the mayor, you issued the permit. Do you confirm? Ma'am, I issued the permit with the attachment of PAGCAR license. I understand. But what is apparent, Mr. Chair, well, there is a document where Alice Go is described as representative of Hongsheng back in September 16, 2020. This is the first POGO operator. It was followed by a contract of lease signed by Alice Go with Hongsheng. And then this was followed by the raid of Hongsheng, which was replaced by Zunyu One, which Alice Go provided a business permit in her capacity as a mayor. I wish to share to the committee the doctrine of piercing the veil of corporate entity, because it is very clear, Mr. Chair, Hongsheng, Alice Go, Baofu, and Sun Yuan are one and the same. Mr. Chair, I'm about to wind up, but I have few questions left. Philippines and even the Philippine passport, which paves. I urge the House, let us strengthen our rules, because if the loose rules on Filipino citizenship, including the rights attached to it, which must be exclusive to Filipino nationals, then we will be at the behest of the perpetrators of illegal activity. To add, Mr. Chair, the fictitious birth certificate even paved way to solicit identification cards from different government offices. That includes the DFA, the BIR, the LTO, and the similar government offices, Mr. Chair. Second, Mr. Chair, the layering by way of registration of various documents, making it appear that they are legit corporation, makes it harder for the Philippine government to verify and even monitor the illegal activities of these foreign nationals, Mr. Chair. So I wish to suggest that we install a monitoring system with the SEC. We wish to recommend to the SEC that they install a monitoring system to make sure that the application for registration is legit, the operation is genuine, and the location is indeed existing. Third, Mr. Chair, illegal activities and illegal POGOs will not proliferate if they are not able to transfer money. So I humbly suggest as well, Mr. Chair, that we tighten our rules on anti-money laundering. Hindi po sila makakapag-perpetrate ng illegal activities if there are no funds which will fuel their illegal activities. I submit, Mr. Chair. Thank you, Congresswoman Luistro. Mr. Chair, Yes, Senior Deputy Speaker Gonzales. Mr. Chair, Ma'am Alice, biasa ka Kapampangan? Tita Clamo po. Mga niya, plana kang banduang ini? Kanti lang po, kanti lang po. Ha? Kanti lang po. Tinatanong ko kung marunong Kapampangan. Marunong magkapag... Marunong mga Kapampangan. Nung nangangampanya ka, Kapampangan yung ginagamit mo. Kasi Kapampangan yung mga taga-Bamban. Opo, may Tagalog din po, Mr. Chair. Tagalog po yung ginagamit ko po nung nangangampanya po, Mr. Chair. Ilang taong ka nung naging mayor ka? 36 po. Ninong pepatagal kaya ka kong mayor? Ninong pepatagal kaya ka kong mayor? 2 terms. Sino nagpahabol? Wala naman po nagpahabol po sa akin ng mayor. One is yung childhood dream ko po. Second po, yung former po namin na mayor, si former mayor po namin doon sa Bamban, na graduating po. Salamat, Alice. Salamat. Thank you po. Thank you, Congressman Gonzales. The next to interpellate is Congresswoman Migs Nograles. Kala ko si Roch. No, Mr. Chair, can I just get a point of clarification before, with all due respect to Congresswoman Nograles, of course. Just very quickly lang. Ma'am Alice, kanina po may pinakitang
picture sa inyo si Congresswoman Luistro kung saan sinabi ninyo binabati po ng Chinese community yung tatay po ninyo. Tama po ba yon? Opo. Doon sa, nakalagay din po yung pangalan ko po doon, Your Honor. Oh, ang hindi ko lang po masyadong maintindihan, bakit binabati po yung tatay nyo doon sa poster? Ano po kasi I don't understand Chinese. What was the reason why they were greeting your father? Your Honor, hindi rin po ako masyado sure doon sa mga nakalagay. I think it's better po na kuha na lang po tayo ng isang translator po para doon talaga. Kasi andun din po yung name ko po, ang understanding ko po dyan. Kinakongratulate po niya ako, yung tatay ko, kasi everyone knows naman po yung dad ko po is a Chinese. So kung kinocongratulate ikaw at saka yung tatay mo, bakit picture mo lang po yung nandun sa poster? Your Honor, I have no idea po. Hindi po ako po yung nagpa-publish po. Okay. Yun lang, Mr. Chair, I just wanted to get clarification because I was wondering why they were congratulating the father and yet it was the picture of Mayor Alice Guo on the poster. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you, DS JJ Suarez. Mayor Alice, no? Kilala mo ba yung katabi mo? Ngayon ko lang po siya nakita. Yung katabi ng katabi mo, kilala mo? Opo, si Cassie. Magkaibigan kayo? Consider. Sabi niya kasi, nung huling hearing, boyfriend niya yung kapatid mo. Tama ba? Yun po yung deklarasyon po nila. So, boyfriend nga niya. Opo, kasi yun po yung sinasabi po din nila sa akin. So, ikaw, hindi mo ba nakikita na malagkit ang tingina nila, ganon? Wala ka ba nakikita ang ganon? Ha? So, Ganun din po. so napapansin mo rin, no? Sige, salamat. Now, we'd like to recognize Congresswoman Migs Nograles. You are recognized. Thank you, Mr. Chair. The questions that I will be asking would be addressed to Ms. Alice Guo. Hi, Ms. Alice. Earlier, you were saying na very adamant ka na hindi ka involved in any of the POGO businesses or anything so related to that, correct? Your Honor, opo. And you did an interview na maraming nakakita with Karen Davila last May 2024, correct? Yes po, Your Honor. At doon kunento mo yung simple mong buhay, yung income mo, farming lang, lumaki ka sa, pinalaki ka ng tatay mo, and very personal information, correct? Yes po, ma'am. And that time, I am part of the land po ni Hongsheng. That time, so after that, Sorry, land po ni Baofu. pakiulit, part ka ng land which, nakukonfuse ka na ata eh. Opo, Baofu. Baofu is a land development company. And before po ako nag-divest, I think 2021. So, yun lang yung sinasabi mong, and you said in this interview that talagang you never entered into any BOGO business or relations, correct? And you still stand by that today? Yes, Your Honor. And kanina pinakita ni Congresswoman Luistro yung mga corporations no na your family has been involved in. I think, can we show the list of the corporations again, please, Secretariat? Ito, so mga 12 po yan. And most of that, family members mo, as you mentioned earlier, kasi dapat trusted ang mga nandyan that you work with these corporations, correct? Yes, Your Honor. So, sa simple mong buhay, sa farming, from 2009 to 2023, you're able to do 12 corporations, build 12 corporations.
Your Honor, yung iba po dyan ay hindi operating. Yung iba naman po dyan nag-start 2010, 2009 pala, to be exact, si QJJ Farm. So from 2009 pa po yan at hindi po siya lahat operating po, Your Honor. Okay, you mentioned QJJ Farm. Ito yung big farm mo. And 2009, you incorporated this kasama ng mga pamilya mo, correct? For the company po, Your Honor, I'm so sorry. I invoke my right against self-incrimination because I have 8 pending cases po on the court, including AMLAC. Pakita na lang natin yung list na lang ng incorporators of QJJ Farm. This is a public document anyway. Secretariat, can we please show? So this is you, a certain Sheila Guo, certain Seaman Guo, which is Westy Guo, tama po ba? Ma'am, for the business po, I invoke my right against self-incrimination po. And then itong si Lin Wenyi, inamin naman po, ito yung girlfriend ng tatay ni Miss Alice na si Jian Zong Guo. And this was 2009. And are you still involved with QJJ Farm? Ma'am, for all the businesses po, I invoke my right against self-incrimination po. Okay, meron naman din tayong document, yung GIS, which is a public document ng 2023 na starting 2023, lahat po involved pa rin. Yung family niya, Sheila Guo, Seaman Lee Guo, Jian Guo, Lin Wenyi. And pumalit po ang si Alexander Abrenica. Who is Alexander Abrenica, Miss Alice? Alexander Abrenica, wala na po siya, business partner, pero wala na rin po siya sa QJJ. Isn't Alexander Abrenica your municipal administrator? Before po. Before, so in-entrust mo sa kanya ang Opo. QJJ Farm. For QJJ po, ma'am, I invoke my right against self-incrimination po. But lahat to nag-remain and we can see no na trusted mo talaga at pinasok mo dito ang municipal administrator mo as admitted by you, administrator mo siya. So makikita natin na yung QJJ Farm ay isang corporation na ang pumalit kay Miss Alice Guo ang kanyang municipal administrator na makikita naman siguro natin madaling utusan, no? So basically, by 2023, dahil wala ka na sa QJJ Farm, ay hindi mo na pwedeng magamit ang pangalan ng QJJ Farm, anything that has to be linked to you, correct? Ma'am, for the businesses po, I invoke my right against self-incrimination po. Well, incorporate naman po to let the committee know, pag ganito, ibig sabihin hindi na siya kasama ng farm dapat kasi wala na po yung pangalan niya sa mga corporate documents. However, may isang KYC form ang China Bank, Know Your Customer, which everyone, if you have a bank account, ay ginagawa to yearly, diba? Pakita po natin. 2023, just to remind everyone, dapat wala na po si Miss Alice sa QJJ Farm. However, dito sa China Bank KYC form, dated 2024 ng February, nandito po ang name ni Miss Alice Lial Guo. And nakasulat na siya pa rin, yung business name niya ay QJJ Farm. No? So, kahit na dapat hindi na siya involved sa QJJ Farm, ay mukhang gumagalaw pa rin to dahil nga municipal administrator siguro niya ang pinalit sa kanya, nakokontrol pa rin niya tong QJJ Farm. In fact, with this same bank account ng China Bank na nakapangalan kay Alice Guo, do you confirm that in 2022, you wrote checks, 10 checks worth 10 million each to Baofu Development? Ma'am, I invoke my right against self-incrimination po. Ang So- nakalagay po sa check is 2020. 2020, yes, 2020. Still po, I invoke my right against self-incrimination po, ma'am. But that is your signature. Ma'am, I invoke my right against self-incrimination We have po. documents naman to show that that is the signature and this is the bank account of Miss Alice Guo. So nakaka-alarm na very simple
na tao na farming ang kanyang business and nakapag-issue ng 10 checks na 10 million each, no? Si Miss Alice to Baofu Land Development. You have another business called Q Seed Genetics Inc., correct? Ma'am, for all the businesses po, I invoke my right po. Okay. And the same, since public document naman to, it's almost the same as you can see, Mr. Chair, and to the members, no? Na still, it's the same people involved, which is also the same, na halos the same, no? Kita natin sa 12 corporations earlier, as we've seen. For this one, sa QC, makikita na naman natin sa KYC documents, no? Na siya rin lang nag-apply for the bank account. Miss Alice, correct? Do you know this document? Ma'am, I invoke my right against self-incrimination So po. makikita naman po natin, same signature, her name is there. Essentially, parang ganito yung nangyayari sa kanyang mga businesses, sa kanilang mga businesses. Si Miss Alice talaga may hawak ng mga bank accounts. Siya yung nag-a-apply sa mga bank accounts. So siya yung nag-hawak talaga. May access sa accounts ng mga different corporations with her name and her family's name. Let's go to Baofu, no? Noong 2019, February 2019, tama ba na bumalik ka ng maraming lupa in Anupul, Bamban, Tarlac, Miss Alice? Sorry, Your Honor. You purchased land in specifically Anupul, Banban, Tarlac noong February 28, 2019. Do you remember? Anong pong lot po yun, Your Honor? Sorry. This is a 10,000 square meters na lot. You bought it from Restituto de la Cruz. Yan po yung Baofu po. Ito yung sinasabi niyong pinurchase niyo na Baofu. And yung pinurchase niyo to, kasi hindi mo alam kung anong classification ng land. So you Hindi ko lang po maalala to be exact. But this is your land and you purchased it. Ang laki-laki ng land na to. Yes po. Yung reclassification, hindi ko lang po maalala yung reclassification. Okay, hindi mo maalala. Paalala ko na lang po sa inyo dahil meron naman tayong official document ng Office ng Sangguniang Bayan. Pakita po natin na kayo po talaga ang lumapit sa Sangguniang Bayan. Hindi ka pa po mayor nito, tama? Miss Alice? 2019 po, Yes, hindi pa po. Hindi pa po. So ikaw yung lumapit for the reclassification a month after you bought the agricultural land to reclassify it to be in commercial para makapag-operate on whatever businesses there. For Baofu po, Your Honor, all the answers po may use against me in the court, I invoke my right against self-incrimination So for the po. information lang of everyone, so a month after the purchase ng agricultural land, nakausap niya ang Sangguniang Bayan para ma-reclassify ito so that pwedeng pumasok ang mga iba't ibang businesses so they can operate. Which alam naman po natin na ito po yung mga sinabi ni Congresswoman Luistro na nag-ooperate ng mga POGO operations doon sa land ng Baofu. And ito yung alarming, no? So Baofu, in 2019, Baofu Land Development as a corporation, nag-purchase ng mga ng land. Baofu mismo nag-purchase ng land. And you're saying, Miss Alice, that wala kang kinalaman sa Baofu except the ownership of the land? Ma'am, Your Honor, regarding Baofu, I invoke my right against self-incrimination po. So I'll show na lang to this committee, to everyone, that we have a deed of sale of Baofu purchasing land noong April 5, 2019. The alarming thing dito, Mr. Chair, is April nag-purchase ang Baofu Land Development as a corporation. Pero ang articles of incorporation ng Baofu, May pa lang siya na-incorporate. So, kung a month after lang na-incorporate ang Baofu Land Development, I don't understand kung bakit nakapag-purchase or buhay na ang Baofu Land Development at nangyari itong deed of sale ng pag-purchase ng land before nabuhay pa tong Baofu Land Development. It's a very
It's very, very alarming. And what's alarming is nire-raise na rin ni Congresswoman Drinky, no? Yung mga incorporators, part of Baofu, which you said earlier na dapat, diba, kilala mo ang mga kasama mo sa isang corporation. Yung dalawang names po na kasama dun sa Baofu, pakita lang po natin, ay itong ang si Bao Yingling and si Ziyang Huang, which Miss Alice, you said kilala mo tong si Ziyang, tama? Yes, Your Honor. Yes, and bakit naman makikipag-ugnayan ka sa mga kriminal? Why do a business with them? Do you know that they are convicted? Your Honor, as much as honestly regarding Baofu, ayoko na po talaga sumagot. Pero doon sa question nyo po na bakit po ako nakipag-ugnayan sa mga kriminal, Your Honor, hindi ko po alam sila ay kriminal. Ang nakilala ko po dyan is Huang Ziyang. Way back 2017 or 2016. So you did not do any background check? Hindi kayo, wala kang nakikitang news? Nakikita ko, Hindi mo normal nakikita naman. Labas-pasok naman ng bansa. Normal naman, may negosyo po sa Clark. You didn't see anything suspicious of them or what? Nakilala ko po sila na nag-cooperate po sila. Actually, to be exact, isa lang, si Huang Ziyang. Nag-cooperate po siya ng restaurant. So is out of the other incorporators, isa lang kilala mo, and yet earlier you were already saying you only do business and you will enter business with people that you know and are comfortable with and you trust. So kung isa lang, ay ano naman tong iba? Yung dalawa po, ang nag-provide ng pangalan doon sa dalawa is Huang Ziyang. Ang kausap ko po dyan, Your Honor, is only Huang Ziyang. So you basically entered into a corporation na isa lang talaga kilala mo at bahala na tong isa sa kung sino sa ipapasok niya as incorporators. Your Honor, ang kilala ko lang po dyan si Huang Ziyang. So it's very alarming, no? Parang bakit ka papasok na isang business hindi mo rin pala kilala yung mga nandyan tapos biglang magiging kriminal. It's kind of hard to believe also na hindi po alam Mr. Chair or walang mga suspicions dyan or even kung totoo nga na hindi alam, papasok ka ng isang business na hindi mo kakilala yung mga kasama mo. In 2020, no, ikaw din ba ang nag-apply with regard to Baofu ng mga business permits? Your Honor, regarding Baofu, I invoke my right against self-incrimination po. So I'll just show na lang to this committee, Mr. Chair. So to July 2020, si Miss Alice Guo ang nag-apply ng business permit nitong for Baofu. So, di ba, kung siya lang talaga yung may-ari ng land and did not have to do anything, hindi naman dapat gagalaw to Mr. Chair or someone else could have done this on her behalf. Kasi marami naman incorporators eh. Hindi naman pwedeng siya lang, di ba? But on July 2020, it was really Alice Guo, her name there indicated siya yung nag-apply ng business permit, ng building permit. At the same time, February 2021, she was the one also, Miss Alice Guo, was the authorized representative of Baofu Land Development, who signed the lease agreement in February 11, 2021 with Hongshen Gaming Technology. Your Honor, hindi ko po signature yung nakita ko po sa monitor. That's not your signature. That's not my signature po. Okay, we will take note of that. But your name is there. So you're saying that this is a document that's supposed to be non-existent or someone else signed for you? For Baofu, I invoke my rights again. I invoke myself against self-incrimination, but the documents in front of me, hindi ko po siya signature. Nako, it's very alarming that may ganito na umiikot, Mr. Chair, then we have to look into it. Bakit na may pangalan ni Alice Guo dito, no? So earlier, because you've refused to answer my question na signatures mo yung earlier. So ngayon na sinasabi mo hindi mo to signature, yung mga tinanong kong and pinakita kong documents earlier, you can confirm those are your signatures.
Your Honor, regarding Baofu, I will not confirm anything po. So mahirap na naman maniwala dito kung yan talaga yung signature mo. Hindi. Kung hindi mo rin naman sasabihin na yung earlier signatures ay sa'yo, sasabihin mo right against self-incrimination. Ngayon, biglang you're gonna say that's not your signature with your name. Pero hindi rin naman namin malalaman kung ano na yung totoo because pag tinanong ka na straight kung ano ba talaga yung signature mo, sasabihin mo, i-invoke mo yung right mo against self-incrimination. So, kailangan natin tingnan ano ba talaga yung totoo dito, no, Miss Alice? At the same time, in September 21, 2021, there's also a document na may deed of assignment na, no, this is a few days before you filed, and you said earlier na nag-divest ka na sa Baofu. Correct. You said that earlier naman kay Congresswoman Luis Jo. And you're reconfirming that. Yes po, Your Honor. Okay. And this was September 21, 2021. So dapat, kung nag-divest ka na, hindi na ikaw ang gumagalaw for anything that has to do with Baofu, correct? Your Honor, regarding Baofu, I invoke my right against self-incrimination po. So let me just turn everyone's attention lang to the screen again. Again, the date na sinasabi niya nag-divest po siya sa Baofu is September 21, 2022. However, merong isang unified application form for business permit 6 days after the supposed divestment named under Miss Alice Guo on the same land na doon sa Baofu. This is supposedly wala ka nang kinalaman sa Baofu, Miss Alice. 6 days after. Tama? Your Honor, tama po. And then, September 28, meron pang building permit na nasa pangalan mo rin. And nakasulat dito, yung owner is Alice Go / Baofu Land Development. So dapat hindi na pangalan mo lumalabas dito, tama? Your Honor, hindi po ako gumawa ng building permit. And I have no idea na yung building permit po, nakalagay pa rin po sa pangalan ko after my divest po. So, are you trying to say someone has been using your name? Your Honor, regarding Baofu, I invoke my right against self-incrimination po. Okay. In October 2021, October 25, 2021, there's also DNR Environmental Compliance Certificate issued by the DNR at nandyan din ang pangalan mo na with Baofu. Your Honor, hindi ko rin po alam kung ba't andyan ang pangalan ko. Well, nakasulat din naman dito na sa sworn accountability statement ng ECC that ikaw talaga ang owner nito. May July 21, 2022 also na building permit on the same, mayor ka na ba nito? July 2022. Mayor na po kayo nito, Miss Alice, no? At kayo pa rin ang nakasulat dito. Mayor na kayo. Kayo naman po nagsasign ng building permit. Hindi niyo po nakita na ang pangalan mo nandyan. Your Honor, hindi po ako nag-sign ng building permit at hindi ko rin po nakita yan. Ngayon ko lang po siya nakita. Ngayon mo lang nakita to. Nandyan yung pangalan mo. Ang dami naman pala nating dokumento pinapakita na nandyan yung pangalan mo at hindi mo po alam. So ang dami nangyayari pala under your corporations and under people using apparently your name or different signature na hindi natin malalaman dahil ayaw mong sabihin sa amin na lumalabas dito yung mga pangalan mo at hindi nyo po alam. Tama po. Your Honor, regarding Baofu, I invoke my right against self-incrimination po. So it's very alarming, Mr. Chair, no? Parang ang daming nangyayari na may mga gumagalaw na kahit nag-divest na po ng interest or ng shares itong si Miss Alice ay gumagalaw pa rin ng isang corporation with her name. And Mr. Chair, alarming din na ngayon po, sinasabi naman po ni Miss Alice na hindi naman niya alam ano nangyayari. So just to summarize, despite the divestment in September 21, 2021 ni Miss Alice Go,
nakapaggalaw under her name ang Baofu, which is the land where all these POGO operators have been found, Mr. Chair, na itong Unified Application Form of Business Permit, September 27, 2021, nandun sa pangalan ni Alice Go na dapat hindi kung nag-divest na po siya. Even September 28, 2021, yung building permit po, Mr. Chair, nandun pa rin yung pangalan niya as the owner of Baofu, pero nag-divest na po daw siya. Even the Environmental Compliance Certificate dated October 25, 2021, nandun pa rin ang pangalan niya kahit nag-divest po siya. Even dun sa sworn accountability statement, nandun nakasulat explicitly, siya din po ang owner. And eto, siya na po yung mayor nung panahon na nag-renew ng business permit ang Baofu. Di pa rin niya alam na nandun rin yung pangalan niya, siya na po yung mayor doon. At na-renew pa rin yung business permit na ang pangalan niya nandoon as the owner ng Baofu. So, lahat to, Mr. Chair, it's alarming kasi sa mga abogado kasi, meron pagdating sa mga pieces of evidence, Mr. Chair, mas mabigat ang documentary evidence kaysa sa testimonial evidence. Dahil mas madali naman talagang mag-imbento, magsinungaling, or gumawa ng kung ano-anong kwento. At pag tinapatan na ng dokumento, na nandun yung pangalan, nandun ang signature, mahirap naman po yung tanggihan at mahirap sabihin na hindi nag-i-existo, Mr. Chair. Ang dami-dami natin pinakitang dokumento. And it's very alarming, no, that we see these documents, there is some denial or refusal to answer, Mr. Chair, on these documents we're presenting. Kasi siguro nakikita natin unting-unti ang katotohanan na Miss Alice Go really is involved with these POGO operations, na kahit sabihin niya in public, nagpa-interview po siya, at dito po ay mukhang hindi rin niya tayo sinasagot ng maayos, even in the Senate, kasi unting-unting napapakita natin ang katotohanan. Ang katanungan ko lang, Mr. Chair, kailan ba talaga sasabi ng totoo itong si Miss Alice? No? Kasi nakakapagod na ninoloko lang tayong Pilipino, ninoloko niyo po yung Pilipinas, no? At sana po, sa mga ibang magtatanong sa inyo, magsabi na po kayo ng totoo. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Nograles. Before we proceed with the next interpellator, we'd like to acknowledge the presence of Congresswoman Ana Marie Villarasa Suarez and Honorable Crispin Diego Ping Remulla. So, Mr. Chair, very quick. okay. Just to complete the Congresswoman picture. I just wish to manifest, Mr. Chair, that in the poster showing congratulatory greetings about the first Chinese mayor, this came from businessmen here in Manila who originated from Fujian, China. The second manifestation, Mr. Chair, in the BI records, where Go Waping was described as dependent of her mother, Lin Wenyi, the mother is described as from Fujian, China. Based on research as well, Mr. Chair, the two incorporators by the name Bao Ying Lin and Ru Jin Zhang, both convicted of anti-money laundering in Singapore, are all from Fujian, China. So, I wonder, Mr. Chair, if these are merely coincidences. And I came across my research as well about the Fujian gang. So, to conclude this short interjection, Mr. Chair, may we request Ms. Alice to say something about Fujian gang, if she's aware? Your Honor, I'm not aware. First time ko po siya narinig ngayon araw. Thank you po. So, wala kang information tungkol sa Fujian gang? Ngayon ko lang po siya narinig, Mr. Chair. Okay. So, it's quite a coincidence that all these personalities na involved dito sa operation ng Pogo na ito ay galing sa Fujian. Are you from Fujian? Your Honor, yung dad ko po from Fujian. Okay. And I believe po marami din pong negosyante po dito sa atin na galing po doon. Okay. Are you from Fujian?
Yung mom ko po, Mr. Chair. Mami mo from Fujian. Yes po. Si Baterna, are you from Tarlac? Okay. Okay, before we acknowledge, we recognize the next interpolator, tanong ko lang ito kay Miss Alice, no? Miss Alice, ilang taon na kayo? Your Honor, 38 po. 38 ka na. Nung bang natira ka ba sa Valenzuela City? Your Honor, before po, may factory po yung dad ko po doon. Sa Valenzuela, no? Oo. Opo, may factory po siya doon. Ito ba yung sa may katabi, no, yung sinasabing Hongfei warehouse? Your Honor, hindi po ako masyado sure po doon. Oh, so, kilala mo ba si Mr. Richard Chen or Chen Julong? Your Honor, hindi po. Hindi rin. Si Rubilin, na girlfriend ni Richard Chen, kilala mo? Wala po akong kilalang Rubilin na girlfriend po ni Richard Chen. Yung Rubilin, nakilala mo lang si Teacher Rubilin. Yung nagturo po sa akin na po, Teacher Rubilin. Okay. Sige. Salamat. Thank you po, Your... Now, the next interpolator. Mr. Chair, can I just get my timelines correct? Ma'am Alice, you mentioned na tumira kayo sa Valenzuela. Your Honor, yung dad ko po may factory po doon. Anong year po ito? Kasi, Hindi po ako tumira doon, hindi ako masyado sure doon sa year po. so anong ginawa niyo sa Valenzuela? Hindi po ako, yung dad ko po may factory po dyan before. Kaso pumupunta ka doon? Bihira lang naman po. Okay. Mga anong taon po ito? Hindi na po ako masyado sure po talaga, Your Honor. Alright. But ilan taon na po ba kayo? 38 po. So it shouldn't be so difficult to recall what year, how old you were. Your Honor, hindi ko na po maalala yung year po talaga. Sorry 28 years old ka pa lang, di mo na maalala kung kailan ka pumupunta at may factory yung tatay mo. 38. 38 po. Yeah? Hindi ko na po talaga maalala, Your Honor. Okay, thank you very much. Sorry Tapos, po. correction lang, so naging mayor po kayo ng Banban, di ba? Opo, Your Honor. Sa likuran ng munisipyo ng Banban, doon po matatagpuan yung Pogo Hub, correct? Doon sa establishment po, doon sa likod po ng Bamban po, Ng isang munisipyo. compound. Opo. Oo, ng munisipyo. Na sinabi mo kanina, pagmamayari mo dati na ibinenta nyo sa Baofu, tama? Opo, yung land po. Okay. Gano'ng kalaki po yun? Ilang hektarya po yun? Your Honor, less than 8. Less than 8 hectares. Okay. Would you still have the documents of how much you sold the property to Baofu for? I think po for everything po about Baofu po, I will invoke my right against self-incrimination dahil po sa dami na pong kaso po na sinampa po sa akin. Maalala mo that na lang Baofu. kung kailan mo na-ibenta yung lupa. 2021 po. 2021. May idea ka kung magkano mo na-ibenta yung lupa? I invoke my right against self-incrimination po. Thank you very much, Thank Mr. you po. Chair. Okay, thank you, Congressman Suarez. Isa pang interjection kay, tanong kay Miss Alice, no? Kapatid mo si Wesley Go, Your Honor, opo. ano yung Chinese name niya? Hindi po ako sure dun sa Chinese name po niya, Your Honor. Hindi mo alam yung Chinese name ni Wesley Ang Go? tawag ko po sa kanya, Bunso. Bunso. Ang tawag niya sa'yo? Ate. Ate. Okay. Dito ba siya lumaki? Your Honor, nakasama ko po siya lumaki. Nakasama. Ibig sabihin, mula nung pinanganak siya, kailan mo siya nakasama? Siya ba'y mula nung pinanganak o kailan mo lang Hindi siya naman po mula nung pinanganak po. Mula nung pinanganak kasama mo? Hindi po. Saan siya pinanganak? Hindi ko po alam, nakasama ko po siya, medyo teenage life na po. Teenager na siya. Nung nakilala mo siya, teenager na siya. Kilala ko naman po siya ever since, pero nung kasama ko na po siya, teenager na po siya. Nasaan siya noon? Nung hindi mo siya kasama, ikaw nasa Maynila. Ako siya po nasa Tarlac po. Nandun ka sa Sa farm po. Siya naman ay nasa China. Hindi po ako masyado sure po, Your Honor. Bakit kaya? Ba't hindi sinabi ng magulang mo kung nasan siya? Hindi po kasi kami magkakasama po lumaki. Pero parehas kayo ng father at saka mother. Parehas lang po kami ng father po. Okay.
pero dun sa mga binanggit na mga korporasyon ni Congresswoman Nograles, meron doon na may pangalan yung kapatid mo, si Wesley Go. Meron ba siyang negosyo na... Your Honor, I think wala po. Wala ba? Sa Baofu, siya ba ay incorporator din dyan sa Baofu? Hindi po. So hindi siya incorporator dyan. Saan kaya siya nag-aral? Your Honor, hindi ko po alam. Ay, hindi mo rin alam. Hindi ba kayo nag-aral parehas doon sa farm? Hindi po. Ay, hindi. Alam mo ba kung nasan si Wesley ngayon? Your Honor, as of the moment po, hindi ko po alam na saan po siya kasi I have no communication din po outside. When was the last time you saw him? Last time I saw him po, Indonesia. In Malaysia? Indonesia, opo. So, nung nagkita kayo huli sa Indonesia, pero ikaw lang ang nakauwi rito, siya nakatakbo. Your Honor, hindi ko po alam na saan po siya ngayon. Pero nung nasa Indonesia kayo, saan kayo nakatira? Hotel po. Sa hotel. Anong hotel? I cannot remember the name na po eh. So you don't remember the name. Opo. Pero magkakasama kayo sa hotel na yon. Nung andun po kami, magkakasama po So kami. doon din siya naka-check-in. Opo. Okay, so hindi mo alam kung nasan siya ngayon? As of the moment po, hindi ko po alam na Si saan siya po. Cassandra Ong kaya, alam kaya ni Cassie Ong kung nasan Alam ni Cassie. si Nag-toilet po yata. Oo, si Wesley. Alam mo, si Cassie, tanungin natin ulit mamaya. Pero alam mo na si Cassandra ay connected with the same business, parehas ng business dyan sa Banban Tarlac, yung Lucky South 99. Ang sinabi po sa amin ni Cassandra ay whirlwind ang min-mention po niya sa amin. At nung kinento niya sa'yo na whirlwind siya, ano yung, hindi mo tinanong kung ano yung negosyo nung whirlwind? Ang sinabi po sa akin ni Cassandra, leasing po yung negosyo po nila. Leasing. Opo. Alam mo na yung sa Lucky South sa Porac, Pampanga, merong mansion doon na doon nakatira si Cassandra. Doon sa mansion po na kung saan nakatira si Cassandra, hindi ko po alam. Hindi mo alam, o sige. Andito na si Cassandra. Cassandra, sinabi kasi ni na magkakasama kayo sa Indonesia, sabi ni Alice, di ba? Saka si Wesley. Boyfriend mo si Wesley? Opo, Mr. Chair. Boyfriend, matagal na kayo? O bakit? Medyo. Ha? Medyo. Tinatago mo kay Alice. So, boyfriend mo si Wesley. Opo. Okay, sige. Alam mo kung nasan siya ngayon? Hindi po, Mr. Hindi ka Chair. ba niya pinadala ng emoji sa cellphone? Hinahanap mo ba? Si Wesley, hindi mo hinahanap? Wala po akong cellphone. Wala kang cellphone. O sige. Okay, before we acknowledge or recognize the next interpellator, we'd like to acknowledge the presence of Congresswoman Siti Shahara Mastura, Congressman Alan T. Welcome to the committee, the Quad Committee. So the next interpellator is Congressman Chino Almario. You are recognized. Thank you, Mr. Chair. Good afternoon. Miss Alice, hi. Good afternoon po. I just want to touch lang a bit, Mr. Chair, on the few points that were raised earlier, few questions that were raised earlier by Congresswoman Migs Nograles regarding Hongshen Gaming Company. Just for clarification lang po. Kanina nabanggit yung Hongsheng, and it was also mentioned that you made mention po that you did not recognize the signature that was on the contract that was shown between Hongshen and Baofu on the release agreement. Tama po ba yun? Can we flash the screen na lang po for reference? Ito po. You confirm po kanina, you said na hindi niyo po yun. Your Honor, I don't know about the lease agreement. However, the signature in front of me po, hindi ko po siya signature. Hindi po ganun ang pirma ko po. Okay. So, you mentioned that this is not your signature. Do you also confirm po that you were not involved in this? In this sense po? Ano ba siya?
Kasi po, this is, after all, this is... Yeah, Your Honor, regarding Baofu, Hongsheng, Zunyuan, whatever, all the incorporations po, I invoke my right against self-incrimination dahil po sa dami na pong sinampa po sa akin na kaso. Sorry po talaga. No problem. Yung sa akin naman kasi, I just wanted to also put into light na rin po that if you say po that you don't have any involvement with this particular lease agreement, or at least to your knowledge, you did not sign this document since you mentioned na hindi po sa inyo yung signature po na ito. I would like, nagtataka kasi po ako na yung sa 2022, the GIS or General Information Sheet ng Hongshen, nakalagay po dito yung alternate email address po nito is baofu@gmail.com. And consequently naman din, sa 2022 GIS ng Baofu, nakalagay po dito sa alternate email address ay ang hongshengaming17@gmail.com, which is the official email address of Hongshen. So bali, nagkabaliktaran. Yung emails nila, official email nila, and yung alternate emails nila, the same. So, would you know how this happened po, Ma'am Alice? Your Honor, I have no idea po. Okay. In that case, would you also know na rin po on why the official mobile number and yung alternate mobile number ng Baofu at ng Hongshen ay magkaparehas din po? Your Honor, I have no idea po. So as a representative of Baofu Land Development, and sinabi niyo po kanina, you are an authorized representative, you were part of the Baofu Land Development Incorporated, pero sinasabi niyo po na hindi niyo po alam, based on the GIS, kung bakit yung alternate email addresses and yung contact details or numbers po magkaparehas sa dalawa? Your Honor, I have no idea about it po. Okay. Mr. Chair, this might also mean there are, I don't know if it's the SEC, I don't know if it's our legal system, I don't know if it's our government agencies, pero something is wrong, something's amiss for two different corporations to enter into an agreement that are similar in contact, similar in addresses. Ultimo, email address magkaparehas, yung official and yung alternate, pati rin yung mobile number magkaparehas na rin halos. So, Mr. Chair, I'd also like to just put that on record na rin na both of these Mr. companies... Chair, point of order, Mr. Chair. Point of order lamang. Mr. Chair, point of order. What is the point of order? Pwede bang makinig lamang sa Alice Go? Nakikipag-confer sa kanyang abogado while congressman is talking eh. Pwede bang pakisabi sa kanya na makinig ka lang. Hindi ka nakikinig eh. Kaya na tumatawa ka pa eh. Hindi ko alam kung nakaka-insulto ka eh. Please proceed. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Abante. So again, in summary na lang po, I just like to put on record na lang na yung alternate email address at yung official mobile number and alternate mobile number magkaparehas po sa dalawang corporations that went into an agreement to which Ms. Alice is a part of. Now, I'd like to move on. With regards to at least Zunyuan that Congresswoman Jinky mentioned earlier, tama po ba na kayo po yung nag-issue ng business permit in favor sa Zunyuan? Your Honor, tama po, ako po yung nag-issue po ng business permit with the attachment po ng pag-car license po. And this was during June 27, 2023, if I'm not mistaken po, di ba? Yes po, Your Honor. Okay. So I'd like to also put on the next slide na rin, I'd like to highlight yung affidavit of undertaking that was executed by the president of Zunyuan na si Jamelyn Cruz. Now, yung binasa ko po ito, may nakasabi po dyan na hindi po kompleto yung mga document na sinubmit sa inyo and pending po siya. I'd just like to know lang po, in your capacity po as mayor at that time, ano yung mga cases or situations po na pinapayagan nyo yung nag-a-apply to I mean, what are the grounds or situations where you would sign yung permit pero kahit na may pending documents pa yung nag-a-apply?
Your Honor, regarding that po, I cannot exactly recall ano po yung naging pending documents po sa amin that time. Siguro po better po ipa-double check na lang din po ko po. Pero usually lang po, kasi marami naman siguro nag-a-apply din po sa inyo ng business permit as mayor po ng Banban. And usually, may iba naman siguro po, di ba, na cases din na nakikita mo na may incomplete documents. Tama po ba? Opo, Your Honor. Minsan siguro po, kung di po ako nagkakamali, baka under process po na zoning, may mga ganun po na cases po na nangyayari. And would you remember po kung ano po yung pending documents ng Zun Yuan Corporation? Your Honor, I cannot remember the exact po talaga. Sorry po. No problem. Pero, Miss Alice, yung Zun Yuan naman ay umupa din sa loob ng compound ng Baofu. Tama po ba? Your Honor, based on the documents po. Yes, and based on the documents, if I'd like to also redirect everyone to the screens, na meron nga naman tayong contract of lease with Zun Yuan and Baofu, no? So just to put into record na rin, na at least this one in particular, there was an approval for Zun Yuan's application. And even though incomplete yung documents na binigay, pinayagan na rin na mag-lease sa loob ng compound ng Baofu, which is also behind the Municipal Hall of Bamban. Can we go to the next slide po? Sa isang airport po sa Indonesia. And I'd just like to ask Miss Alice, kilala mo pa ba siya? Si Duan Renyu in person lang po. Your Honor, dun sa photo po, hindi ko po alam kung sino po nasa photo, pero dun sa tao po na tinatanong niyo po sa akin, kilala ko po siya. Paano mo po ba siya nakilala? Nakilala ko po si Duan Renwu bilang ninong po ni Cassie. Sinama po ni Cassie minsan sa Bamban. Okay. So usually nakikita niyo siya na pumupunta po siya sa Banban. Nakilala ko po siya dahil pinakilala po ni Cassie na ninong po niya at nakasama po ni Cassie sa Bamban sa amin. Okay. And this same Duan Renwu, may nicknames po ba siyang alam niyo po? Your Honor, wala po. Okay. So yung pangalan po na Big Boss na tinatawag po sa kanya, alam niyo po ba yon? Hindi. Your Honor, hindi po. How about as a Whirlwind Corporation executive? Thank you for watching, guys. Just click on my YouTube channel, Al Johnny Rick.